Family. Healthy community. Harmony. Family. Harmony po. Family. Word for me is family. So if I would describe Santinig in one word po, I think I would describe it by saying family. Fun. Unity. Magandang tinig na nagkakaisa. Family. Big family for me. Isang pamilyang may pagkakaisa, may pagmamahalan, at higit sa lahat yung matibay ang pananampalataya sa Diyos. One word lang. I guess it would be hope. Wow. Big word. Committed. Wait lang, ba't mahirapan akong one word na nga lang? Sige, Ninang, kaya mo yan. Masaya. Yun na lang. I initially joined as a psalmist muna doon sa school namin, na Bikutan Parochial School. And then eventually, naging member ng choir under the supervision of Ninong Boyet. But before, it was not Sangtinig. It was called Himig Santo Rosario. And then for a while, when I graduated and, nagka-work, medyo nawala. Pagbalik ko, Sangtinig na siya. So, doon. Nung bumalik ako, Sangtinig na siya. Na-inspired ako sa mga bawat miyembro ng Santinig, sa mga boses at sa pagkanta dahil ang gagaling nila kumanta para kay Lord. Kaya na-inspired ako, kaya yun ang dahilan kung bakit ako napabilang sa miyembro ng Santinig Choir. Napabilang po ako sa Santinig dahil kay Sir Carataw since choir po ako sa BPS. And trinay niya po akong invite, then ayun po, tinad niya po. Bago nagsantinig kasi merong himig. Bago maghimig, meron kaming nagtayo ako ng parang trio choir. Kami Ate Sita, Kuya Mark, ako. May naka-join sa amin na ibang grupo. Tapos, mabubuwag na yung grupo nila. Ang sabi ko, sige, pag-isahin na lang natin. Kaya naging sangtinig. Iisang tinig. Yung tinig nila at tinig ng himig, pinagsama kaya sangtinig. Yun. Naganap kami ng kung paanong buuhin. Kaya yun ang may nagsadya sa akin, si Kuya Bonnie, isa rin nagsabi na bakit pwede naman santinig. Kaya yun, sinunod namin yung kay Kuya Bonnie. In 2010, meron akong friend who used to be a member of Our Lady of Holy Rosary Choir. Para bang siyang old name ng Sangtinig Choir, and then he invited me to attend the mass. Tas yun, nagtuloy-tuloy na, nakapag-join na agad ako, sinali na agad ako sa practice at naisalang na agad. Nagsimula po ako first sa BPS Choir, and then po nirecommend po ako ni Sir Carataw na mag-join ng Santinig Choir, and I took that opportunity po para mag-join, and here I am na po. Originally kasi lagi lang akong kasama ni Tita Shine. Pamangkin niya ako, so lagi akong nakakasama sa mga occasions niyo, minsan sa serving. Kaya eventually hinikayat niya akong sumali sa Sangtinig. Tapos yun tuloy-tuloy, pero minsan absent. Nung grade 10 ako, I went to Sir Galinato para po magpa-refer sa kanya kay Sir Boyet, pero sinabi niya po sa akin na dumiretso na po ako sa kanya. Tapos dumiretso po ako sa choir, tapos nung time po na yon, lunch, tapos yung choir po nung time din na yon is nagpa-practice na po pala. Di napasama po ako, nagulat ako. Nung unang punta ko doon, ang dami nila nagtinginan sa akin, tapos yun po pala, merong audition, tapos pinakanta ako ni Sir Boyet on the spot. Tapos nahiya pa po ako nung una, pero ayun po, pasado naman. Actually, napabilang ako sa Santinig Choir kay Sir Boyet talaga. Kasi yun yung, syempre sa BPS Choir kami, so parang nirecruit kami na sali kayo sa Santinig namin, sa church na mismo, hindi na sa school galing. So ayun, dun ako napabilang sa Santinig family. Napunta ako sa Sangtinig Choir, galing ako sa BPS Choir. Hello.
Actually, nag-approach ako sa kanila. Kasi nagko-choir ako before sa parish noon. So, nag-stop ako. Kakilala ko si Boyet. So, dahil nga hindi na ako pumapasok at wala na akong ginagawa, nag-stop na ako sa work. So, kaya bumalik ako sa pagko-choir dito nga sa Santinig. Paano ako napabilang sa Santinig Choir? I think during the Christmas party last 2019. Dinala ako dito ni Kuya Anton. And then after that, hindi pa naman ako nun member. Pero nag-join na ako dito. Nakasama sa mga banding until one time, nung nasa Pampanga tayo, na nag-start na naging pa-member ako ng Santinig Choir. Pero hindi ko nasasabihin yung direkta kasi may mga issue yon. Joke lang. Hindi pa siya sangtinig noon. Himig pa siya. So, nung nag-change ng name, ayun, naging santinig. Dahil, hindi naman siya parang late na akong pumasok sa himig. Kasi, yung mga founder talaga is yung mga kasabayan ni Boyet. Una kasi, yung grupo namin dati sa Santo Niño dati ako eh. Yung mga kagrupo ko na kami na lang ni Shine yung natira. Yung iba nag-abroad na, nag-asawa, na busy na sa family. Kaya yun. Tapos nung time din na yon, sila Kuya Boyet, medyo na rin, onti na rin, nag-join. Nag-join yung Santinig, yung Emmanuel sa Himig. Yun, doon nagsimula. Well, originally, kahit anak ako ni Boyet, di talaga ako part ng Santinig Choir. Part pa lang ako ng Shekinah Children's Choir and then Youth Choir. And siguro after pandemic, nung pandemic talaga, doon na talaga ako nag-transition into becoming a member of Santinig Choir. Well, I guess. Yeah. Bale, merong sa akin nagdala sa grupo ng nila Kuya Boyet, nila Kuya Bonnie. Pero hindi pa siya Santinig noon. Bale, dalawang groups pa lang sila noon pero magkaibang pangalan. Then, yun, inikayat ako ng isang kakwire ko dati na si Edgar. Kaya napabilang ako sa Santinig. Ako nung 10 years old ako. 10 years old. Kay daddy mo, kay Kuya Boyet, sa Santo Niño. Doon ako nag-start. Nag-audition ako. Doon lang ako nag-start ng napabilang sa choir. Sa Santinig. Pwede, okay lang. Sa Santinig Choir, 4 na grupo kasi yun, di ba? So, nag-join ang Emmanuel. Dalawa. Ang Emmanuel, tapos si Himig. So, nag-join, di ba? Pinag-isa na lang. So, doon ako napabilang, kaya napasama yun, na buo. Wait lang. No. Ganyan talaga siya. Napabilang ako sa Santinig, di ba nag-join ng Himig at ang Emmanuel. So, nag-join sila. Tapos, so, dumami na, may mga nadagdag, kaya nagpalit ng Santinig Choir. Doon na nag-start. Yun na yun. Ano bang gusto nyo? Yung controversial o yung hindi? Oh! Napatrouble kami sa sinihan. Oy. Ang mga sakot. Sigurado ako naaalala nyo. Hindi ko siya talaga makakalimutan kasi for the first time in our lives, napatawag kami sa admin ng isang sinihan. Well, basically, maingay naman talaga kami. Sobrang ingay namin dahil
madami kami. Libre lang kasi yung scene na yon. Nakuha lang namin siya sa isang coupon, sa isang company. And then, halos na puno namin yung isang parang line ng theater. So, ganun kami kadami. And then, English yung film. So, yung katabi ko, si Bax, hindi niya masyadong naiintindihan. So, tinatranslate ko sa kanya. And then, may mga ibang business din yung mga katabi namin na tawa ng tawa, ganyan. Hanggang sa, hindi namin namalayan na parang naging istorba na pala kami sa ibang nanonood. So, ayun. Tapos, dahil kasama pa namin si Kuya Anton noon, nung panahon na yun, medyo malaki-laki pa yung katawan ni Kuya Anton. Tsaka, yung isang kakilala ko. Tapos, siguro kasi natakot sila dun sa bodybuild ng dalawa dahil nag-aabang sila dun sa pinaka-center line nung labasan ng sinihan. So, siguro natakot yung dalawang nagreklamo. Nireport kami sa admin at na-admin office kami. So, ayun yung isa sa mga core memory ko na pagka naaalala ko, parang grabe naman! Umabot kami sa ganung punto. Every Sunday na pagsiservice natin kay Lord. Then, syempre, after natin mag-service, nagpa-practice ng song para kay Lord at doon nagkakaroon ng di nawawala yung kulitan at saka masasayang oras ng bawat isa. Yung pag kumanta ka na yung mga tao ay natatats sa magandang harmony ng santinig, kung minsan lalapit sa'yo, wow, ang galing-galing ng kanta nyo, ng grupo nyo. Kaya yun ang hindi ko makakalimutan. Tsaka yung katulad ni Ate Sel, yung pamumuno niya na marami sa mga ginagawa para sa santinig, ayan, hindi ko makakalimutan yung mga ganong pangyayari. Kasi kaya tumatagal ang santinig dahil sa mga ginagawa ng nating lahat para mabuo at tumagal ang grupo. Yun. Yung pagtutulungan, yun yung talagang tumatak sa akin kasi nga we are family. Parang beyond na yung samahan namin, beyond as choir member, pero dahil we're family, nandun yung pagsasamahan, kahit yung personal life ng bawat isa, we are willing to support each other. Ang pinaka-core memory ko po sa Santinig is yung nag-Maringal Festival po nung grade 10 noong October. So, memory core siya sa akin kasi marami ako nakilalang mga choir ministries, iba pong choir groups. And doon ko po nalaman na hindi lang po ako iisa na may talento rin po. Kasi gusto ko rin po matuto ng mga iba't ibang style and nakita ko po yun sa ibang choir groups po during po nung Maringal Festival po. Ang pinaka-core memory ko, siguro yung yung katulad lang ng simpleng salo-salo, yung every after serve na hindi nawawala na talagang magsasama-sama sa isang lugar, dito lagi kila Ate Me, dito lagi sa inyo. Kumbaga para sa akin, yun yung pinaka-lagi kong naiisip na, yun yung lagi kong, yun yung lagi kong parang inaasam ko siya every serving kasi talagang yun yung gusto ko, yung ipon-ipon right after. Pero ang pinaka-core memory ko, siguro every anniversary. Kasi naiipon tayong lahat. Kumbaga lahat tayo gumagawa ng paraan, gumagawa tayo ng yung mga sama-sama lang. Yun lang, yun gusto ko kasi kaya ko talaga. Actually, sa first day rin po na nakapag-practice ako. Kasi nung time po na yon, tanda ko po si Sir Boy at sinisigawan yung mga choir members kasi kumukulit daw po sila. And nung time po na yon, since wala po akong designation, tas bago lang po ako sa choir, syempre natural po sa atin na nahihiya ako. Kaya doon lang po ako pumapesto sa likod, tas hindi ako masyado nakikita ni Sir Boyet.
Eh, nung time na yon, napag-initan din po ako agad ni Sir Boyet kasi medyo mainitin ulo po si Sir Boyet kapag galit siya. Tapos, sinabihan niya agad ako, sino yung lalaking nasa likod na yan? Bago yan, di ba? Alam mo, kung ayaw mo dito, pwede ka naman lumabas doon. Oo, ginanon agad ako. Tapos nung time na yon, syempre napahiya ako. Tapos sabi ko, papupunta ko pa lang. Bigla agad akong binangangaan ni Sir Karataw. Kaya, nung time na yon, umalis ako. Agad sa choir, umalis agad ako nun. Tapos bumalik ako actually, after next 5 months na. Opo, bumalik ko ako. Nag-ano po ulit ako, nagpa-refer ako sa kaklase ko naman po. Tapos, nag-audition po ulit ako kay Sir Boyet. Nakilala niya naman po ako. Tapos, hindi ko na po sinabi sa kanya actually na umalis po ako. Di niya rin po napansin kasi bago lang naman po ako. Tapos marami po akong kasabayan nun. Pinaka-core memory ko, siguro yung every Sunday Mass na nagsaserve palagi. Ayun yung pinaka-core memory ko sa lahat. Yung pinaka-core memory sa Sangtinig is yung unang sali ko sa anniversary ng Sangtinig, which is nakilala ko lahat. Nakilala ko isa-isa. Tapos, ayun, medyo naging close ko na rin po silang lahat. Kasi syempre ngayon lang ako, di ba? So, every meeting, every service is memorable sa akin. Kasi, I'm proud na napabilang ako sa Sangtinig. Nung may mga ginaya-gaya tayo, naalala mo yung banding, yung ano ba yun? Yung may ginaya tayong mga celebrity. Nung may mga ginaya tayong celebrities na lumarampa-rampa tayo. I think that's one of my core memories sa Sangtinig na hindi ko makakalimutan. Kasi pero medyo complete pa tayo noon. Bago, kasi nandun pa sila Ralph, nandun pa sila Ann. So parang kasi ngayon this time, nagki-Christmas party tayo pero parang kulang-kulang na. Yeah, ito yung pinaka-core memory ko. Kasi hindi ko naman naabutan yung mga dati pang Christmas party na nandun ng lahat. Pero I think yung pinaka-core memory ko. Yung mga anniversaries ng Sangtinig, yan, mga memorable sa akin. Lalo na yung huling anniversary na nag-ano tayo. Yes, yung may team building. Tapos yung mga nag-ano tayo sa tahanan ng yon, yung mga orphanage. Tapos yung madami talagang memorable. Tulad ng pagkasama mo kasi ang Sangtinig, tulad lang nung namatay yung mother ko, so pumunta sila sa bahay. Yun memorable sa akin ng mga ganun eh. Memorable din sa akin yung mga Christmas party natin. Ayun, madami. Sobra. Yung nag-pandemic. Yung sila lang ako kumanta, hindi ako kasama. Joke lang. Pumunta sila sa concert with De La Sio Coral. Wala lang, knowing na they're there to support me with another choral group na it makes me so happy. I feel very, very grateful because I have them. Pinaka-memorable sa akin, yun yung bawat anniversary, yun talaga yung pinaka parang nagbibigay ng lakas sa akin at nagbibigay na siya ng tawag doon, masayang alaala sa akin kasi in spite of everything na nangyari, yun, patuloy pa rin na nagsama-sama at naging matatag ang Sangtinig. Kaya yun talaga yung hindi ko makakalimutan, yung pagsasama-sama ng Sangtinig every anniversary at saka Christmas. Yeah. Siguro yung nung ang tawag ito, bridal shower ko na-surprise naiyak ko. Na-surprise ako. Doon, yun na talagang pinaka sa Sangtinig na sinelebrate, binigyan nila ako ng ganong tawag dito, surprise na yun nga na sa bridal shower ko, yun ang pinaka memory ko sa Sangtinig. As in talagang wala akong, ang akala ko birthday ni Tito Anton,
Tapos, may prepare pala kayo. So, ayoko pa nga pumunta. So, tapos, yun nga, nagulat ako, may iba pa palang sarong pala ni Anton, yung pinaka-venue ng bridal shower ko. So, doon na nag-start talagang na-surprise ako. Ayun. Happy 15th anniversary, Santinig Choir. Happy 15th anniversary, Santinig Choir. Happy 15th years anniversary, Sang Tinig. Happy 15th anniversary, Santinig Choir. 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 Daddy, ano ba yan? That's lang. Okay, 1, 2. Happy 15th anniversary, Santinig Choir. 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 Okay na? Hindi nga. Okay, I'm done. Congratulations, Santinig! Happy 15th anniversary. Sobrang grateful, sobrang happy kasi umabot tayo ng ganitong edad. Actually, 'di ba? 15 na. 15 na tayong lumalaban, 15 na tayong nagiging productive, 15 years na nagmamahalan, 15 years na nag-uunawaan sa bawat isa, 15 years na minsan nagpapasensya, 15 years and many more. Sana marami pang anniversary na dumating sa atin. Happy anniversary. Happy 15th anniversary, Santinig. Happy 15th anniversary, Santinig Choir. I miss you, namimiss ko na kayong lahat. Hopefully, next year, makapag-vacation na ako. Sa hirap man o ginhawa ay iisang pamilya. Pag-ibig ay walang hanggan, lahat nagtutulungan. Iisang tinig, iisang diwa, maglilingkod sa Kanya. Umapit ang bawat isa, tinig ay ihanda na. Saliw ng awit nagsisilbing, gabay at tinig sa santinig. Inspirasyon sa bawat taon, ang Panginoon ang siyang tugon. Kapit-bisig ang santinig, puso't diwa magkaisang tinig. Sa bawat awit at tinisigaw, ang Panginoon ang ating tanglaw. Wow, oh, oh, wow, 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 oh, oh, santinig at tinig. Wow, oh, oh, wow, 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 oh, oh. Sa
kalilimutan kung anong pinagmulan. Lumay ang liwanag ng pag-asa, magpagsubok lagi siyang kasama. Pag-ibig ng Diyos sa puso'y nagbabaga, basta't nagkakaisa. Sa bawat nota, isa lang ang layunin, Magpupuri sa Kanya. Hawak kamay sama-sama, mga tinig ay itaas na. saliw ng awit nagsisilbi, gabay at tinig sa santinig, inspirasyon sa bawat taon. Ang Panginoon ang siyang tugon, kakipisig ang santinig, puso't di pumatay sa tinig. Sa bawat awit ating isigaw, ang Panginoon ang ating tanggap. Ang ating isang himig ay ang saliw na bumubuhay sa bawat kantang inaawit.